pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan, DZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio DZBB, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio, DZBB Super Radio #1. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Oras alas 3 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso. Ngayon po'y Huwebes, April 23, 2026. Tara na't markahan ang mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin. Mga kumpanya ng langis, dapat obligahin ng gobyerno na mag-refund sa mga konsumer. Yan ang igniit ni Senador Rodante Marcoleta sakaling mapatunayan na minanipula nila ang presyuhan ng petrolyo. Sinabi ni Marcoleta na ang refund ang pinaka-praktikal at pinakamatarungang paraan para may balik sa consumers ang inilobo ng presyo ng petrolyo. Pinandigan din ni Marcoleta na kumikita ang mga kumpanya ng petrolyo ng 3 bilyong piso kada araw na sa maagang pagtataas ng presyo sa luma o imbak nilang produkto. Markado! Mga pangunahing bilin sa bansa sapat sa gitna ng ideklarang State of National Emergency. Batay sa National Situation Report na namonitor ng Department of Trade and Industry o DTI mula April 13 hanggang April 17. Ayon sa DTI, natiling matatag ang presyo ng mga bilihin na nakaangkla sa Suggested Retail Price o SRP na may katamtamang adjustment sa ilang lugar. Wala naman umanong indikasyon ng malawakang hoarding o profiteering simula ng ideklarang State of National Energy Emergency. Markado! Aabot sa 2.4 billion pesos pumasok sa mga bank account ni Vice President Sara Duterte at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2003 hanggang 2016. Yan ang sinawalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagdinig ng House Justice Committee kahapon. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Trillanes na natukoy ang naturang mga bank accounts sa tulong ng mga accountants at financial specialist. Sa pagharap sa mga mamamahayag, sinabi ni Trillanes na labis siyang natutuwa sa mga nangyayari lalo't isang dekada na umano itong ipinaalam sa taong bayan. Markado! Revelasyon naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa ilang bank transaction ng pamilya Duterte kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa pagdinig ng House Justice Committee kahapon, kinumpirma ng AMLAC na 18 transaksyon sa bangko na ibinunyag ni Trillanes ay nagtutugma o kapareho sa mga naitala nilang impormasyon na inireport umano sa kanila ng mga mismong bangko. So ibig sabihin, reliable yung information, ganon. O kabilang sa mga naunang pagbubunyag ni Trillanes ay ang mahigit 181 million pesos na perang pumasok sa bank account ng pamilya Duterte mula sa niya ay drug lord na si Sammy Uy sa pagitan ng 2011 hanggang 2013. Markado! Mahigit 6 na bilyong pisong bank transaction dumaan naman sa bank account ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Ibinunyagan mismo ni ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagdinig ng House Committee on Justice kahapon. Sa report ng AMLAC, itinuturing umano na lang suspicious o kaduda-duda ang may 630 transaction dahil sa paglagpas nito sa threshold na 500,000 pesos. Covered o sakop ng nasabing bank transaction ang mga taon mula 2005 hanggang 2026. Markado!
Hindi nagtutugmang SALN ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga bank transactions pinuna sa pagdinig ng House Justice Committee. Isa sa mga napuna ng komite ang dineklarang 18 o 18 million pesos na net worth ni VP Sara noong 2019 nang siya ay Vice Mayor pa lamang ng Davao City. Pero sa pagsusuri ng Anti-Money Laundering Council, lumabas na umaabot ng halos 705 million pesos ang mga itinuturing na flag transactions na dumaan sa bank account ng Vice Presidente. Nakasad din sa AMLAC report na mula August 2024 hanggang January 2026 ay naging subject si VP Sara ng 27 confidential reports na nagsasaad ng kaduda-dudang aktibidad, kabilang ang drug trafficking, graft and corrupt practices at malversation of public funds. Markado! Vice President Sara Duterte, natiling stockholder at miyembro ng Board of Directors ng isang pribadong kumpanya, kabila ng hinawakang posisyon sa gobyerno. Sa impeachment proceedings ng House Justice Committee, inilabas ng Securities and Exchange Commission o SEC ang record. Nagsasaad na stockholder ng 500 shares at miyembro rin ng Board of Directors si VP Sara ng Metro City Chow Foods Corporation mula sa mga taong 2022 hanggang 2025. Pero ipinunto ni Cagayan de Oro Representative Lord Dansuan na sa ilalim ng konstitusyon ay ipinagbabawal sa Vice Presidente ang anumang ugnayan o partisipasyon, directly o indirectly, sa mga negosyo sa panahon ng kanyang pag-upo sa pamahalaan. Markado! Pagtalakay sa SALN ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings, kwenisyon ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Tinawag pa ni Marcoleta na fishing expedition ang ginagawa ng House Committee on Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation, iginit ni Marcoleta na hindi kasama sa original na impeachment complaint ang mga tinalakay na SALN ni Vice President Duterte. Kinontra naman ito ni Manila Representative Benny Abante, endorser ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente, lalo pat kasamaan niya sa reklamo ang usapin ng hindi maipaliwanag na yaman. Markado! Vice President Sara Duterte hindi sumipot sa impeachment proceedings ng House Justice Committee. Pero ayon sa kanyang defense team, minonitor nila ang pagdinig kahapon bagaman hindi muna sila naglabas ng opisyal na pahayag. Nagpadala rin ng mensaheng GMA News sa Vice Presidente pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Samantala, ang issue naman ng pagbabanta ni VP Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang tututukan sa susunod na pagdinig sa April 19. Markado! Sa susunod na pagdinig sa May. April 29. April 29 ang susunod na pagdinig. Mahiwagang kahon na bit-bit ng BIR sa pagdinig ng House Justice Committee, hindi mo na pinabuksan. Naglalaman ng selyadong kahon ng tax documents na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Atty. Manasseh Carpio. Una rito binanggit ni BIR Commissioner Carlito Mendoza ang probisyon ng National Internal Revenue Code kung saan ipinagbabawal ang disclosure ng specific tax information ng specific taxpayers pero may exemptions kung gagawin ito sa executive session. Nagdebate ang mga miyembro ng Justice Panel kung pabubuksan o hindi ang kahon hanggang sa mapagpasya na ipagpaliban muna ang pagbubukas habang mananatili iyon sa kustodiya ng komite. Markado! NBI pinasabi na naman ng House Committee on Justice para padaluhin sa impeachment proceedings sa April 29. Sa gagawing pagdinig, inatasan ng NBI na mag-ulat kaugnay sa munay pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Malalang sinabi noon ni VP Sara na mayroon siyang kinausap na tao na kumilos sakaling mapatay o may mangyaring masama sa kanya. Markado! Samantala, Malacanang, inaprubahan ng hinihinging travel authority ni Vice President Sara Duterte para bumiyahe sa 5 bansa. Sa ulat ng GMA News Online, lumalabas sa authority to travel na plano ng Vice Presidente na bumiyahe sa Netherlands,
Republic of Korea, Belgium, Germany at United Kingdom mula April 23 hanggang May 15. Parang world tour. Nakasaad sa dokumento na walang magiging gastos mula sa pamahalaan ng biyahe ng Vice Presidente sa mga nabanggit na bansa. Hindi naman tinukoy ang dahilan ng pagbiyahe ni Vice President Duterte. Markado! Mga kapuso, yan pong unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay daan lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras natin, 10 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! DZBB Super Radio number 1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang yatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangit. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Nomilis Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangil ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat, mga kapuso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Umaapaw ang aming puso sa kaligayahan. Mga pagkilalang tinanggap ng Super Radio DZBB mula sa hanay ng mga mag-aaral. Pagkilala mula sa Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Health System Dalta, Las Piñas. Super Radio DZBB itinanghal bilang Best AM Radio Station. Miss Tony Aquino ng programang Suma sa Puso itinanghal bilang Best AM Radio Female Personality at sa idinaos na ikalawang Malabon Ahon Awards 2025. Best Malabon Ahon Radio Promoter Melo del Prado, Best Malabon Ahon Field Reporter Alan Gatus at Best Malabon Ahon Public Service Feature ang Alam Nyo Ba ni Paolo Villena. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Mga kapuso, ako po si Melo del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. DZBB Super Radio number
DZBB, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 14 na minuto, makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa motorrider sa isang checkpoint sa Quezon City. Alamin natin ang buong detalye sa ulat na yan ni Olan Bola. Olan! Nasabat ang mga otoridad ang mahigit sa kalahating milyong pisong halaga ng umunay shabu mula sa isang motorcycle rider na nadakip sa isang checkpoint sa Quezon City. Kinidala ang suspect sa alias na Jacinto, 52 anyos, na nagtamo ng sugat sa binti matapos natakasan ng checkpoint na inilatag sa Regalado Avenue, Barangay Greater Fairview. Hinabol ng mga pulis ang suspect ngunit na bumangga sa isa ring motor rider. Tinangkang iwan ng suspect ang kanyang motorsiklo at habang papatakas, kinuha nito ang isang paper bag mula sa kanyang sasakyan. Nang maabutan ng mga pulis, nakita ang dala nitong amoy shabu na nasa 80 gramo ang dami. Nang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs ang isasampa laban sa suspect. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Markado, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulat na yan, Olan Bola. At mga kapuso, huwag pong kalimutang i-follow ang aming social media account. Hanapin lamang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Pero din po kaming YouTube channel, search na lamang Super Radio DZBB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso. At syempre salamat sa mga kapuso nating mga maaagang gumising. Ayan, nakatutok ngayon sina Romeo Gonzales, kape-kape na. Si Nelson Malinaw. O si paring Mark John Bayaban, nanonood mula dyan sa US of A. Kamusta dyan ang panahon? Dito, mainit. Sina Sheroke, sina Marlene Bautista Quaterno, at Linda Zafra Miranda yan, sina Jofel Ann. Blessed Thursday morning sa inyo. Pati din kay Bert Eusebio. Pagbati rin kay Nanay Dorit Nanay Grace de la Cruz, kay Tita Cora Santo Tomas. At pagbati ng happy birthday kay Mitch Santo Tomas, kaibigan natin. At pagbati rin sa iba pang mga kapuso nating na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw. Markado. Balik po tayo sa balitaan, 17 minuto makalipas ang alas 3. Justice Secretary Frederick Vida nakatakdang magtungo ngayong araw sa Czech Republic. Ayon kay Secretary Vida, pakay ng kanyang biyahe na ayusin ang pag-uwi kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas. Kasama niyang babiyahe sa Czech Republic si Chief State Counsel Dennis Chan. Una nang kinumpirma ni Vida ang pag-aresto kay Ko, bagaman aminadong wala pa silang maipakitang patunay dito gaya ng litrato. Markado. Dating House Speaker Martin Romualdez dapat magsalita na kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Yan ang hamon ni Senador Jay Versito matapos ang video message ni Romualdez na ikinigit na hindi siya ang mastermind sa anomalya. Sa kanyang video message, idiniin ni Romualdez na dating Senate President Chis Escudero at dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico sa pagmaniobra sa budget. Pero maliban kay Romualdez, hinamon din ni Senador Ercito ang mga contractors o mga kongresistang kontraktor na isiwalat ang mga nalalaman sa anomalya. Markado. Kampo naman ni Congressman Martin Romualdez iginit na wala pa silang natatanggap na kopya ng sinasabing reklamong plunder at money laundering mula sa Office of the Ombudsman. Sa isang pahayag sinabi ni Attorney Ed Fajardo, legal counsel at tagapagsalita ni Romualdez na maring tinatanggi ng kanyang kliyente ang mga paratang. Kumikilos niya si Romualdez ng naayon sa batas sa lahat ng pagkakataon. Paniyak pa ng kampo ni Romualdez, agad silang tutugon sa proper forum sa sandaling makatanggap ng kopya ng sinasabing reklamo. Markado. Davotas Representative Toby Tiangco, hindi kang nagsimulang bentahan ng mga government projects sa Kongreso. Tugon niya ni Representative Tiangco sa sinabi ni dating House Speaker Martin Romualdez na siya ang may mas responsibilidad sa budget na nakitaan ng anomalya bilang Vice Chair ng Appropriations Committee. Sakot dito ni Tiangco, pinagbawalang magtanong ang mga miyembro ng majority noon habang tinatalakay ang budget. Welta pa ni Tiangco, binuang small committee sa ilalim ng liderato ni Romualdez na sumasala sa individual amendments o yung mga nais baguhin ng mga mambabatas sa budget matapos itong pumasa sa second reading. Markado. Pangulong Bongbong Marcos malabong makaiwas naman sa usapin ng katiwalaan sa budget. Yan ang komento ni Atty. Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP.
Paliwanag ni kayo sa pinirmahan ng Pangulo ang inaprobahang budget ng Kongreso kaya lumalabas na may basbas niya ang pagpasa nito. Sana niya isinuri ng Pangulo ang budget at kinonsulta muna ang mga abogadong nakapaligid sa kanya bago pinirmahan. Markado! Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo hindi dadalo sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation ngayong araw. Sa impormasyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, masama raw ang pakiramdam ni Bernardo dahil sa chronic rhinosinusitis, follicular pharyngitis at acute bronchitis. Batay sa medical certificate, ginamot ngayon si Bernardo at kailangan ng 5 araw na rest o pahinga. Ipinadala sa Sandigan Bayan ang kanilang medical officer sa kinaroroonan ni Bernardo para alamin ang tunay na kalagayan ng dating DPWH official. Markado! ICC Appeals Chamber ibinasura ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito ng pag-question sa jurisdiction ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Sa desisyon ng Appeals Chamber, ibinasura nito ang lahat o ang 4 na grounds of appeal ng depensa o ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin nito, tuloy pa rin ang legal na proseso ng ICC sa mga sinampang kaso laban sa dating Pangulo. Markado! Desisyon naman ng ICC Appeals Chamber, kinagalak ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Hindi napigilan ng mga kaanak na maluha sa kagalakan ng marinig ang desisyon ng Appeals Chamber ng ICC na nagbabasura sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtipon ng mga kaanak ng mga biktima ng EJK kasama ang National Union of People's Lawyers at iba pang organisasyon para sa sagawang Justice Watch sa UP Diliman. Markado! Samantala, Dole, pinaaksyon ni Senador Raffy Tulfo sa mga kumpanyang nagpatupad ng 555 scheme o palima-limang buwan ng kontraktualisasyon. Ano lang yan kung ayaw nyong irregular, huwag nyo i-renew yung kontrata. Hindi, nadadaya kasi yung mga empleyado pagka ganyan Sa pagdinig sa Senado, iginit ni Senador Tulfo sa Dole na gumawa ng matapang na hakbang para tuldukan ang nasabing kalakaran. Kasi napagkakait din yung benepisyo dun sa mga manggagawa kapag sila ay hindi regular. Naniniwala si Tulfo na ginagawa ito ng mga employer o kumpanya para lusutan ang regularisasyon ng mga empleyado at makaiwas sa pagbibigay ng mga benepisyo. Sinabi naman ni Labor Assistant Secretary Benedicto Bitonio Jr. na nagsasagawa sila ng inspeksyon kapag may sumbong kaugnay nito na hindi naman pininiwalaan ni Senador Tulfo. Markado! Samantala, first couple na sina Pangulong Bongbong Marcos at Lisa Araneta Marcos nagtungo ng Pangasinan. Ito ay para dumalo sa makasaysayang Centennial Canonical Coronation of Our Lady of Manaoag sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Pinangunahan ni Apostolic Nuncio of the Philippines, Most Reverend Charles Brown ang programa. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang panalangin para sa Centennial Canonical Coronation na dinlohan ng libo-libong deboto. Markado! Sa ibang mga balita, ethics complaint laban kay Senador Ronald De La Rosa, malaki ang tsansang mabasura lang. Yan ang sinabi ni Senate Ethics Committee Chairperson, Senator J. Vercito, kung magpapasya ngayon si De La Rosa na wag munang tumanggap ng sweldo at allowance. Sinabi ni Vercito na ang patuloy na pagtanggap ni De La Rosa ng sweldo at mga allowance bagaman hindi pumapasok mula pa noong Nobyembre ang ugat ng ethics complaint laban sa kanya. Sana may ganun, yung di ka napasok, yung staff mo yung magtatrabaho sa'yo pero may sweldo ka. Sana all. Bago ito nanawagan si Senador Ercito kay De La Rosa na wag nang kumuha ng sweldo at mga allowance para na rin sa katahimikan niya at para na rin patas sa lahat ng mga empleyado na may kaltas o walang sweldo kapag late at hindi pumapasok sa trabaho. Kaya ang tanong, saan ka maghanap ng trabaho na hindi ka naman nakikita pero may sweldo ka? Hindi nagtatrabaho. Punta ka dun sa Senado. Markado! Korupsyon naman sa mga infrastruktura, banta sa seguridad ng bansa lalo na sa tuwing may kalamidad. Isa yan sa mga ipinunto ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mensahe ngayong Earth Day. Ayon sa Vice Presidente, kung ang bilyong-bilyong pisong inilaan sa mga flood control project ay ninakaw lang, hindi lang kalikasan ng apektado kundi ipinagkanulo na rin ang mga mamamayan. Binagyan din ni VP Sara ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno na isaan niya sa mahalagang programa ng Office of the Vice President. Markado!
Pag-asa naglabas naman ng El Nino Alert kasunod ng pagtaas ng tsansang ma-develop ito simula sa Hunyo. Sabi ni Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando na posibleng tumagal ito hanggang sa unang bahagi ng 2027. Punso dito nagbabala ang Pag-asa sa posibleng negatibong epekto ng El Nino tulad ng labis na tagtuyot. Palawanag ni Servando, naglabas ang Pag-asa ng El Nino Alert upang makapaganda mga otoridad at ang publiko sa maaaring nitong epekto sa supply ng tubig, enerhiya at sektor ng agrikultura. Markado! Nararanasan namang tagtuyot sa probinsya ng Cagayan, posibleng lumala pa. Ayon kay Annalisa Solis ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, ang nararanasan sa Cagayan ay dahil pa lamang sa tag-init o dry season at nataon na walang mga pag-ulan. Sa oras na magsimula ang El Nino, maaring mas maging matindi pang epekto nito sa agrikultura. Kaya naman nananawagan ng Pag-asa sa mga lokal na pamahalaan na gawin ang mga nararapat na paghahanda sa El Nino. Markado! At tubig sa Angat Dam na natiling nasa normal level na 187.97 meters. Bagaman may bahagya umanong pagbaba mula sa tinatawag na rule curve na 187.47 meters, sinabi ni Jason Bausa, hydrologist ng Pag-asa, na hindi naman ito nakababahala. Natural lang anya na may ganitong pagbaba pero nakababawi rin sa mga susunod na buwan. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at Bulacan, maging ng irigasyon sa mga kalapit na lalawigan. Markado! At tubig sa mga irigasyon hindi mababawasan o puputulin. Yan naman ang inihayag ng Pag-asa kasunod ng inilabas ng El Nino Alert na inaasang madedevelop simula Hunyo hanggang Agosto. Sinabi ni Pag-asa Senior Hydrometeorologist Richard Orondain na walang pangangailangan na magrekomendang putulin o bawasan ng alokasyon ng tubig sa mga irigasyon at ilaan na lamang para sa domestic consumption. Markado! At dalawang upperclassman ng PNP Academy kalaboso dahil sa mga pangmamaltrato sa kapwa nila kadete. Ayon kay PNP Acting Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan, nakapit na sila ngayon sa isang municipal police station. Nadiskubre umano ang insidente noong April 19 kung sinagawang regular body check bilang bahagi ng mas mahigpit na monitoring sa mga kadete. Nakita ang coin size o kasing laki ng 25 centavos ng mga pasa sa paa ng dalawang third-class cadets na dulot umano ng 3 beses na pagpalo gamit ang yantok ng mga upperclassmen. Yun lang, no? Bagong insidente na naman ito. Sana matuldo ka na talaga yung cycle ng hazing. Markado! Mga kapuso, yan po ang kabuuan ng ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiw. Huwag mawawala ang tabayanan po susunod na programa. Umaga na balita na kasama si Alan Gatos. Mga kapuso, dito po sa DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ang oras, 27 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Markado sa Super